Bagamat nagtapos bilang veterinaryo, naging hilig ni Dr. Richard Torno ang magtanim ng iba't ibang uri ng halaman at gulay. Kabilang na dito ang tubo o sugarcane. Matatagpuan sa bayan ng Guagua sa lalawigan ng Pampanga ang humigit kumulang 20 ektaryang taniman ng tubo ni Dr. Torno. At sa ngayon ay itinuturing na siya na isa sa matagumpay na nagtatanim ng tubo sa kanilang bayan. Ngunit ano nga ba ang naging susi niya sa kanyang tagumpay? Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Richard Torno na isang sugarcane planter na dito sa bayan ng Guagua, Pampanga na kasalukuyan na nagtatanim ng tubo at nag-produce dito sa amin at pinapamilho namin dito sa aming Pampanga Mill District na kasalukuyan na meron po tayong 20 plus hectares dito sa area po natin na mga 6 years na po tayong sugarcane farmer. Totoo niyan na malaking question po sa akin kasi simula pa noon yung father ko nagtatanim na rin siya ng tubo pero tinitignan ko po yung data niya, parang hindi pa po tayo konbinsido. Pero sabi ko nga sa mga nakakilala kong mga sugarcane farmer, nasabi nila na nalulugi sila. Pero sabi ko isang challenge po sa akin yan para kumbaga parang dahil isa nga akong vet na nakikita ko scientifically kung paano ko mapapaganda pa yung production. Kaya yun yung pumasok sa isip ko na pasukan tong sugar industry. Nag-start po ako sa 3 hectares or 3 to 3.5 hectares na sugarcane. Yun, tinignan ko na then nagtanong-tanong po ako sa mga farmer, sa mga expert din po. At pinagsama-sama ko po yan sa tulong po ng Panginoon. Medyo gumanda naman po unti-unti. Bagamat dumaan sa maraming pagsubok, hindi ito naging dahilan upang panghinaan ng loob si Dr. Torno. Yung mga challenges, napakadami po niyan. Kaya doon po ako natuto sa mga challenges. Kaya ngayon, napakapalad ko po na medyo gumanda po yung harvest ko. Marami pa rin po akong natutulungan. Matatagpuan din sa bayan ng Guagua, Pampanga ang nursery na itinayo ni Dr. Torno. Dito ay kanyang sinusuri ang bawat tubo na kanyang itinatanim upang masigurado ang kalidad nito. Yung nursery, sabihin natin nursery business sa pagtutubo, isang alternative na kita ng isang sugarcane farmer. Kasi ito pwede kang mag-harvest ng 2 beses sa isang taon compare sa commercial na ginagawa natin na 1 year crop lang. Ang kagandahan nito, kung kailangan mong magtanim kaagad, mayroon kang pagkukuhanan. Then dito rin kasi pwede nating masuri kung ano yung mga best variety dito sa ating farm. Dito sa aking farm na sinusuri ko talaga kung ano yung magandang sugarcane na variety, yung potential dito sa aming area. Kaya sa pamamagitan ng nursery or pag-propagate namin ng mga high-yielding variety. Sa ngayon ay nagtatanim si Dr. Torno sa buwan ng Mayo at Hunyo upang maiwasan ang epekto ng tagtuyot. Gumagamit din siya ng mga early maturing varieties upang makaani ng mas maaga. Naging malaking hamon sa maraming magsasaka sa taong ito ang El Nino, ngunit nakitaan ito ng oportunidad ni Dr. Torno. Sa likuran natin, itong tubo na to na itong 99 series na variety, naitanim po ito noong January. Pero ito nga dahil papasok nga itong El Nino, nag-irrigate po kami rito dahil yun yung isang challenges nga sa amin dahil nakita naman natin dahil tinitignan natin kung ano po yung lakad ng panahon. Kaya bilang isang farmer, gagawin po natin yung fight natin dyan. Dahil sinamantala ko po yung araw, kung sabihin natin, kasi kailangan ng sugarcane is araw at tubig. Napakaraming araw pero walang tubig kung sa El Nino. Yun yung pumasok po sa akin na mag-irrigate at
may araw, ibig sabihin, magandang opportunity or privilege po itong panahon. Itong El Nino, even nakakalungkot man sa maraming area na apektado po tayo. Pero hindi po matatapos yung araw na yun na doon na lang po tayo. Kailangan po nating mag-innovate or mag-isip ng paraan upang mapaglabanan itong mga challenges. Kasi dyan po tayo matututo. Sabihin kong I'm a new generation na farmer, na yung mga traditional. Opo, may natutunan po tayo dyan. No? Pero siguro maging open din po tayo sa mga challenges and mga new technology na especially hindi lang sa sugarcane, even sa other crops. Kung saan tayo kikita, saan tayo makakatulong at higit sa lahat, makakatulong tayo sa kalikasan. Ilan pa sa mga teknolohiya na kanyang isinasagawa ay ang ratuning at paggamit ng high-yielding variety ng tubo. Napaliit din niya ang 50 to 60,000 pesos na gastusin sa land preparation at fertilizer sa pamamagitan ng paggamit ng mga organikong material at makabagong makinarya sa pagsasaka. Upang hindi rin masayang ang ilang bahagi ng tubo, ay naisipan ni Dr. Torno na gamitin ito bilang pakain sa baka. Pag nag-harvest po tayo ng sugarcane, yung cane tops po, sayang. Sabi ko, naisip ko po na mag-alaga ng baka. Pero yun nga, wala akong time na mismong tututukan yung baka. Kaya naisip ko yung mga worker po namin, binigyan ho natin sila ng alagaang baka. Ang tawag po namin yata rito is paywi system. Yung hati po kami sa kikitain ng pag-aalaga ng baka. Alam naman natin, halos libre yung kinakain po nila. May farm waste po tayo like mga rice straw, sugarcane tops. Yan, libre lang po. Afternoon nilang magtrabaho dito, mag-uwi sila ng pagkain. Hindi po sayang kahit gabi, even sila, kung may gusto nilang makapag-ipon, may paraan po. Naging layunin din ni Dr. Torno na makatulong sa kanyang mga kapwa. Ito po yung isang purpose ko na kailangan makapag-create po nga ako ng mga labor na makapagbigay ng mga trabaho at higit sa lahat makatulong. Kasi pag nakakatulong ka, ibig sabihin, enough na po yung kinikita po. Yun po yung isang purpose kaya ako nagsi-sugarcane. Kalungkutan din na kung yung nagtatrabaho sa akin is nagkukulang po siya. Yun yung isang ayaw ko pong, doon ko nalulungkot. Kaya hangga't maaari po gusto ko yung mga anak ng mga trabahador ko is mapatapos po nila sa pag-aaral. Magkaroon po sila ng disenteng pamumuhay. Gaya po niyan, yung mga trabahador ko, may disabled po ako nagtrabahador na putol yung paa. Pero binigyan ko siya ng opportunity, especially doon sa pag-monitor ng mga activities ng mga activities dito sa farm. Ako po si Adrian Capuno, isa sa mga farm worker ni Dr. Richard Torno. Ako po ay may isawa na at isang anak. Kasi ang naibibigay po sa akin ang tulong ni Dr. Torno dahil sa pagtutubo, sa araw-araw po namin kinikita upang maipon para sa konting negosyo ng aking asawa, ang pagbubuko o kaya ang pagtinda ng mga barbecue. Nagpapasalamat po ako kay Dr. Torno kasi po kahit ganito po ako, nakakapagtrabaho pa rin po ako. At binigyan po ako ng para makapag-aral, makapagtrabaho po. Si Dr. Torno, siya po ang nagmamalaki ko po sa inspirasyon ko. Yan po ng pagtutubo po namin, sabihin kong umangat po yung buhay po namin, no? Hindi lang po ako, pati mga manggagawa po namin. Ako, yan, napapaaral ko po sa exclusive school yung mga anak ko. Nabibigyan ko po sila ng magandang bukas, yan, nakakapag-ipon na rin po kami. Na kung loloobin po, gusto nilang kumuha ng magagandang kurso sa mga inaharap, may mga pera po silang pwedeng kuhanan. Then, yun, nakabili na rin kami ng mga lupa pa na pagtatamnan na hindi lang eventually kasi magtataas na rin po yung lupa, kailangan din po mag-invest. Kaya, yun mga makinarya rin po sa
Like halimbawa mga traktora, mga implements. Kasi yung mga kailangan po sa pagtutubo, yun yung mga inuna ko. Sabi nga po, kailangan mo nang ayusin ng bukid bago yung bahay. Pag naayos mo na yung bukid mo, iikot na yan. Ibig sabihin, yung kabuhayan mo na pag naayos yan, susunod na ang lahat. No? Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, ay naiangat ni Dr. Torno hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati na ang buhay ng kanilang mga kababayan. Pinatunayan ni Dr. Torno na may tubo sa tubo.